Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng isang salungatan habang ang tatlong sinaunang mandirigma ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa loob ng kagubatan ng kawayan. Doon ay may isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit at may natatakpan na mukha ang nakatali sa isang poste sa malapit. Hindi malinaw kung ang tatlong mandirigma ay naglalaban upang iligtas ang babae o upang patayin ito. Sa parehong oras ay may biglang sumali sa labanan, isang matayog na lalaki na nakasuot ng purong itim at nakasakay sa isang napakalaking kabayo. Ang lalaki ay kilala bilang ang Black Knight, at ang mandirigmang ito ay may dalang espada na hindi kayang buhatin ng mga mortal. Ang tatlong lalaki na naglalaban ilang sandali ang nakalilipas ay isinantabi ang kanilang mga pagkakaiba at inatake ang Black Knight. Gayunpaman, ang huli ay madaling napigilan ang lahat ng kanilang mga pag-atake at pinatay sila ng paisa-isa. Nang tila huminahon na ang lahat, isang napakalaking lalaki na halos isang talampakan ang taas kaysa sa Black Knight ang lumapit. Ang lalaki ay may espada na kasing laki niya at nakasuot ng maskara na gawa sa bungo ng tao. Siya ay umatake ng walang katulad na lakas. Nagawa pa niyang tanggalin ang espada sa mga kamay ng Black Knight, ngunit sa kabila nito ay ginamit ng maalamat na mandirigma ang kanyang talino at pinatay ang lalaki gamit ang dalawang matalas na piraso ng kawayan. Ang eksena ay biglang nagbago at dito ay lumalabas na ang buong labanan na ito ay isang video game lamang. Ang Black Knight ay isang avatar lamang na ginagamit ng isang binata na nagngangalang Jack Bronson. Abala siya sa pagdiriwang sa kanyang tagumpay nang biglang pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid. Mabilis na pinatay ni Jack ang application ng laro, ngunit nalaman pa rin ito ng kanyang ina. Gayunpaman, sa halip na magalit ay tila labis siyang nag-aalala. Doon ay ibinunyag niya na ang mga bagay ay hindi nagiging maganda sa kanyang trabaho. Wala silang sapat na pera para magbayad ng utang sa kanilang tahanan at maaari silang mapaalis sa loob ng ilang linggo. Hinimok siya ng kanyang ina na mag-aral ng mabuti at kumuha ng scholarship dahil hindi na nila kayang magbayad sa mga bayarin sa kolehiyo. At nang marinig ang lahat ng ito ay nag-alala si Jack, ngunit sinabi niya sa kanyang ina na gagawa siya ng paraan. Bago maggabi, nagtungo si Jack sa lokal na parke ng pagbibisikleta upang mawala pansamantala ang kanyang alalahanin. Sumakay siya sa kanyang bisikleta at iniisip kung paano niya matutulungan ang kanyang ina. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng Chinese na may tinitindang mga antik na gamit, ngunit hindi siya doon kumikita ng malaking pera. Maya-maya ay biglang dumating sa parke ang isang grupo ng mga lalaki na pinamumunuan ng may masamang ugali na si Trey. Sinimulan nilang guluhin si Jack at nagbanta upang umalis siya kaagad sa parke. Ngunit sa halip na sumunod sa utos ay sinipa ni Jack ang isang tumpok ng dumi papunta sa mukha ni Trey bago sumakay sa kanyang bisikleta. Sinubukan ng mga bully na habulin siya, ngunit mabilis siyang nagtago sa tindahan ng antik kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. Makalipas ang ilang minuto ay nakita siya ng may-ari na si Mr. Cheng na pagod at agad nitong naunawaan ang sitwasyon. Hinihimok niya siya na lumaban at iginiit na hindi siya dapat nabubuhay sa takot. Gayunpaman, sinabi ni Jack na napakaliit niya para makipaglaban kay Trey at sa kanyang grupo ng mag-isa. Nauwi sa trabaho ang kanilang pag-uusap at tinulungan ng binata ang kanyang amo na ilipat ang isang bagong kargamento ng mga paninda sa isang ligtas na lugar. Nang maglaon bago matapos ang araw ay binigyan ni Mr. Cheng ng regalo si Jack, isang antik na basket na mula pa sa Beijing. Nang gabing yun ay natulog si Jack habang nakalagay ang basket sa kanyang kwarto. Siya ay nasa malalim na pagkakatulog nang biglang ang loob ng basket ay nagsimulang lumiwanag. Ang isang mandirigma mula sa sinaunang China na nagngangalang Zhao ay agad na umalis mula sa basket at agad na ginising si Jack sa pamamagitan ng paglalagay ng espada sa kanyang leeg. Hinihiling niyang malaman ang kinaroroonan ng Black Knight, at dahil natatakot ay ibinunyag ng binata na si Black Knight ay ang kanyang karakter sa isang video game. Walang ideya ang mandirigma kung ano ang isang video game, ngunit naiintindihan niya na ang gawa-gawa na mandirigma na ito na narinig niya ay isang kathang-isip lamang na nilalang. Dismayado si Zhao pero parang nagmamadali din siya. Sa parehong lugar ay inilabas ni Zhao ang isang magandang babae mula sa loob ng basket. Ipinakilala niya siya bilang si Su Lin, ang prinsesa ng sinaunang China, at ipinaliwanag na dapat siyang panatilihing ligtas ni Jack sa anumang paraan. Bago pa makapagtanong ang bata, pumasok na si Zhao sa basket at nawala. Kasunod nito ay tinanong ni Su Lin si Jack kung mayroon siyang anumang mga sandata sa paligid, ngunit sinabi ng naguguluhan na binata na wala siya ng mga ito. Pagkatapos ang dismayado na si Su Lin ay nagpakilala at nagtanong kung maaari ba siyang kumain, kaya naman dumiretso si Jack sa kusina at naghanda ng kahit anong pagkain, ngunit nang makabalik siya sa silid ay mahimbing nang natutulog ang prinsesa.
Kinaumagahan ay tanghali nang nagising si Jack at nakita niyang nagsasanay ang prinsesa ng martial arts sa likod ng hardin. Dahil dito ay kinabahan siya kaya agad niyang sinimulan ng paggambala sa kanyang ina upang hindi nito mapansin ang prinsesa. Buti na lang ay epektibo ang plano, pumasok ang kanyang ina sa trabaho bago pa niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang oras ay ipinahayag ni Sulin ang kanyang pagnanais na lumabas at makita ang paligid. Pumayag si Jack na gawin yun ngunit dinala muna niya siya sa isang shopping mall para makapagbihis siya ng normal na damit. Pagbalik ng dalawa ay naghihintay ang ina ni Jack sa kusina at nagulat siya nang makita ang isang babae. Gumawa agad ng kwento si Jack na siya ay exchange student mula sa China. Kinumbinsi pa niya ang kanyang ina na hayaan si Sulin na manatili sa kanilang bahay. Kinabukasan ay sinabi ng ina ni Jack sa kanya na mawawala siya ng ilang araw dahil sa isang paglalakbay sa trabaho. Bilang tugon ay sumagot si Jack na manatiling ligtas at nangakong pananatilihing malinis ang bahay. Mukhang normal ang lahat sa unang ilang oras ng araw na yon. Ngunit maya-maya ay bigla na lang lumabas mula sa basket ang tatlong lalaki at inatake ang prinsesa. Si Sulin ay isang sanay na martial artist at nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa tatlong umaatake. Ngunit habang sinusubukan niyang protektahan si Jack mula sa kanila ay nag-ambala siya at kalaunan ay nahuli. Pagkatapos ay dinala ng mga tulisan ang prinsesa pabalik sa basket, habang ang natatakot na si Jack ay kumuha ng isang kawali at sinubukan na sundan sila. Binuksan niya ang basket at nakita niya ang isang hagdan sa loob nito pababa sa hindi nakikitang lalim. Tila isang madilim na lugar ngunit inipon ni Jack ang kanyang lakas ng loob at bumaba. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa ilalim na tila nasa loob ng isang kubo, sa labis niyang pagkagulat ay nakita niya si Zhao malapit sa pintuan ng kubo. Gayunpaman, ang mandirigma ay hindi natutuwa na makita ang bata at mabilis na hinusgahan na may masama na nangyari sa prinsesa. Sumagot si Jack na dinukot siya ng tatlong masamang loob na pumasok sa basket, nagmamadali pa siyang lumabas ng pinto dahil iniisip niya na maaabutan niya ang prinsesa. Ngunit sa harap ng kubo ay isang malaking hukbo ng mga lalaki na naghihintay na pumatay ng sinumang lalabas. Inatake nila si Jack ng ilang palaso. Buti na lang at wala ni isa sa kanila ang tumama sa kanya dahil nakarating pala siya sa sinaunang China. Kasunod nito ay sinabi ng natatakot na bata na gusto niyang bumalik sa kanyang mundo, kaya naman itinuro ni Zhao ang isang mangkukulam na nagmumuni-muni sa katabi na silid at sinabing siya lamang ang makakatulong sa kanya na gawin yon. Sa sandaling ito, ang hukbo sa labas ay nagsimulang umatake na tila gumising sa mangkukulam mula sa kanyang pagmumuni-muni. Pagkatapos ay pinatigil niya ang oras at tumigil din ang bawat sundalo sa labas, upang bigyan silang tatlo ng pagkakataon na makatakas sa kubo. Habang nagsisimula silang tumawid sa mga kalapit na burol, hiniling ni Jack sa mangkukulam na dalhin siya sa kanyang mundo. Ngunit ang huli ay tumugon na ang basket na isang portal sa pagitan ng dalawang mundo ay nawasak sa pag-atake. Kakailanganin na niyang gumawa ng isa pang portal sa pamamagitan ng paggamit ng apat na magkakaibang uri ng kahoy mula sa apat na magkakaibang puno na nakakalat sa sinaunang China. Pagkatapos ay nagtanong si Jack tungkol kay Zhao at ang mangkukulam ay nagbigay ng maikling kasaysayan ng mandirigma. Lumalabas na si Zhao ay bahagi ng 7 batang mandirigma na pinalaki simula pa ng kanilang kapanganakan upang protektahan lamang ang emperador. Ang tanging tao na makakatalo sa kanila ay ang hari ng mga barbaro na nagngangalang David na napakalupit. Gumamit ng panlilinlang ang lalaking ito para lasunin ang lahat ng mandirigma at pinatay ang emperador. Sa huli, ang tanging natitira na lang na nabubuhay ay sina Prinsesa Sulin at Zhao. Pagkatapos ay idinagdag ng mangkukulam na naghanap siya gamit ang kanyang bato upang makita ang pinakadakilang mandirigma na proprotekta sa prinsesa. Doon niya natagpuan ang Black Knight, ang hero ni Jack sa laro na isang mabangis at matalino na mandirigma. Makalipas ang ilang sandali ay inutusan ng mangkukulam si Jack na tulungan si Zhao na ibalik ang prinsesa sa kaligtasan. Pagkatapos ay nag-teleport siya upang hanapin ang kinakailangang kahoy para sa portal. Sa ibang lugar si David ay gumagawa ng isang tusong plano, ang tatlong tulisan na dumukot sa prinsesa ay kanyang mga tauhan at kasalukuyan nilang dinadala ito sa kanilang kuta. Plano niya siyang pakasalan at agawin ang trono ng sinaunang China, higit pa rito ay inutusan ni David ang kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Zhao na huling natitirang miyembro sa 7 mandirigma. Sa kabilang banda ay nararanasan ni Jack kung paano ang buhay sa kalsada sa isang mapanganib na lugar. Sinubukan niyang umidlip saglit ngunit nakita niya si Zhao na nagtatago sa ilalim ng kanyang panangga na para bang pinuprotektahan ng sarili mula sa ulan. Gayunpaman, ang araw ay maaliwalas at walang mga ulap. Maya-maya lang ay biglang umulan ng 1,000 palaso mula sa langit,
Si Jack ay nakapagtago sa likod ng isang kalapit na bato sa tamang oras habang si Zhao ay relax na naiwasan ang mga palaso gamit ang kanyang panangga. Pagkatapos ay sinabi ng mandirigma na ang hukbo ng kaaway ay nanghuhula habang nagpapalabas ng mga palaso. Umaasa na sila ay magiging mapalad. Kasunod nito, ang dalawa ay nakarating sa mahiwagang tarangkahan na minarkahan ang simula ng lugar ni David na tinatawag na hindi kilalang kaharian. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang kahoy na tulay na nakabitin sa isang mapanganib na bangin. Upang dagdagan ang kanilang mga problema, ang kanilang daan ay may nakaharang na isang masamang mangkukulam na nagluluto ng sopas sa isang malaking palayok. Sinubukan ni Zhao na mga tuwiran sa matanda ngunit hindi naiwasan na mauwi ito sa isang away. Ginamit ng mangkukulam ang kanyang itim na kapangyarihan at nagawa niyang itulak si Zhao pababa sa bangin. Ang mandirigma ay nasa bingit na ng pagbagsak ng si Jack ay nakaisip ng isang napakatalino na ideya. Kumuha siya ng nasusunog na kahoy mula sa ilalim ng palayok at ibinato ito sa mangkukulam. Naging sanhi ito ng pagkawala ng kapangyarihan ng masamang matanda at tuluyang naging abo. Bilang kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay, tinuruan ni Zhao si Jack ng ilang mahahalagang pamamaraan ng sinaunang martial arts. Sinanay niya ang binata upang makalaban sa mga pag-atake ng kaaway at manalo kaagad. Kinabukasan sa wakas ay nakarating ang dalawa sa panlabas na hangganan ng kuta ni David. Alam ni Zhao na napakaraming bantay sa pagitan ng panlabas na hangganan at sa loob ng kuta kung saan nakatago ang prinsesa. Hinding-hindi sila makakalaban sa napakaraming kalaban kaya nakaisip siya ng isang medyo mapanlikhang ideya. Si Zhao at Jack ay pumasok sa kuta na nagpapahintulot sa kanilang sarili na mahuli. Hindi nagtagal ay binati sila ni David, na nagpapaliwanag kung paano niya planong pakasalan ang prinsesa at maging emperador ng sinaunang China. Masaya rin niyang ibinalita na silang dalawa ay papatayin sa araw ng kanyang kasal. Pagkatapos tulad ng inaasahan ni Zhao ay ikinulong sila ni David sa loob ng silid ng mismong kuta. Sa ganitong paraan ay nakapasok sila sa gitna ng teritoryo ng kanilang kaaway nang hindi na kailangang lumaban. Nang gabing yun nang dumating ang isang gwardya upang bigyan ang mga bilanggo ng kanilang pagkain ay inatake siya ni Zhao, sumunod ay pinalaya niya ang kanyang sarili pati na rin si Jack at mabilis na nahanap ng dalawa si Prinsesa Sulin. Dito ay napansin nila na may problema sa kanilang plano. Ligtas na silang nakarating sa prinsesa ngunit ngayon ay wala silang ideya kung paano makakalabas. Lalong naging malala ang mga bagay nang matuklasan ng mga gwardya na ang dalawang nakakulong ay nawawala. Kaya sa lalong madaling panahon ang 30 barbaro ay tumungo kung saan nakakulong ang prinsesa. Ngunit nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Zhao ay nakaisip ng isa pang magandang ideya. Nagsimula siyang gumawa ng bilog sa pamamagitan ng paggawa ng ilang butas sa sahig gamit ang espada na ninakaw niya kanina. Nang ang buong hukbo ng mga barbaro ay nakarating sa silid, ang sahig ay bumagsak dahil sa bigat at ang lahat ng 30 barbaro ay bumagsak ng ilang palapag sa ibaba at nawalan ng kakayahan. Sina Jack, Zhao at Sulin ay tumakbo palabas at mabilis na kumuha ng ilang kabayo, sa kasamaang palad ang kanilang swerte ay naubos dahil sila ay hinarang ni David. Ibinalik niya sila sa kanilang mga selda, at naghahanda na pakasalan si Sulin kinabukasan. Ngayon ang planong iligtas ang prinsesa ay naging mas mahirap dahil wala ng paraan na natitira sa impyernong ito na tinatawag na hindi kilalang lupain. Ngunit sa sandaling yun ay nakita ni Zhao ang isang napakagandang paru-paro na dumapo sa bintana ng kanilang selda. May ibinulong siya rito at agad naman itong lumipad, ilang sandali pa ay isang kakaibang berdeng usok ang pumasok sa selda ng prinsesa at pumasok sa kanyang katawan. Kinaumagahan ay pinilit na manood sina Zhao at Jack habang sinisimula ng hari ng mga barbaro ang seremonya ng kasal kasama si Prinsesa Sulin, ngunit parang may kakaiba dahil ang pari na nangangasiwa sa kasal ay mukhang katulad ng mangkukulam. Mabilis na umusad ang kaganapan at hiniling ng pari na maghalikan ang dalawang ikinasal. Kaya naman itinaas ni David ang kanyang belo para lamang mabigla nang ang mukha ng prinsesa ay nagbago bilang isang halimaw. Sa parehong oras ay itinapon ng pari ang kanyang kasuutan at inihayag ang kanyang sarili bilang ang mangkukulam, biglang naging magulo ang buong lugar at mabilis na pinalaya ng mangkukulam si Zhao pati na rin si Jack saka binalik ang mukha ng prinsesa. Silang apat ay nagsimulang makipaglaban sa kawan ng mga barbarong sundalo na pinamumunuan ni David. Ang mahika ng mangkukulam, ang napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban ni Zhao at ang bagong nahanap na kakayahan ni Jack sa pakikipaglaban ay makikita sa oras na yun ngunit sila ay labis na nahihirapan sa dami ng mga sundalo kaya sa huli ay kailangang maghanap ng mga paraan upang tumakas mula sa larangan ng digmaan.
Pumasok si Jack at ang prinsesa sa isang kalapit na malaking tirador at inilunsad ang kanilang mga sarili palayo sa mga barbaro. Sa kabilang banda ay ginamit ng mangkukulam ang kanyang kapangyarihan at nag-teleport palayo kasama si Zhao. Lumipat ang eksena pagkalipas ng ilang oras nang magising si Jack sa lupa ng isang masukal na kagubatan. Siya at ang prinsesa ay inilunsad ang kanilang mga sarili ilang milya ang layo mula sa barbarong kuta. Sa kasamaang palad ay mabilis silang nahanap ni David at itinali ang prinsesa, kaya ang naguguluhan na si Jack ay sinubukan ng kanyang makakaya upang labanan si David. Noong una siya ay binugbog at sinipa sa paligid ng buong kagubatan, ngunit habang tumatagal ang laban ay nagsimulang manghina ang masamang hari ng mga barbaro at kalaunan ay nasaksak siya ni Jack ng matulis na piraso ng kahoy sa kanyang leeg. Sa wakas ay pinatay nito si David, na tumapos sa kanyang masamang paghahari. Pagkatapos ng labanan na ito, si Sulin ay kinoronahan bilang Empress ng sinaunang China, at bumalik naman si Jack sa kanilang bahay sa pamamagitan ng bagong gawang portal. Nang pumasok siya sa paaralan kinabukasan, sa wakas ay natalo na niya ang kanyang mga kaaway, salamat sa pagsasanay na ginawa sa kanya ni Zhao. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang paglalakbay sa sinaunang China sa isang video game at ibinenta ito sa paunang bayad na $25,000. Ito ay higit pa sa sapat na pera upang matulungan silang dalawa ng kanyang ina mula sa pagpapaalis sa kanilang bahay. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!